Charmings! Welcome to another video. For today's video, gagawa ko ng perfume collection. So, actually, nag-start yung love ko sa perfume siguro last September, I believe. Siguro nag-start yon nung naging sobrang favorite ko si Badali. If you know Badali, she's a very good choreographer in Korea. And sila yung nanalo, yung team nila yung nanalo dun sa Street Woman Fighter. And sobrang crush ko siya. Sobrang nag-splurge talaga ako dun sa mga items na sinuot niya, ginagamit niya. And one of those talaga is yung perfume na nagamit niya, which is the YSL Live Intense. And dun nag-start yung love ko sa perfume. Kasi nga, hindi talaga ako nagpa-perfume, short story regarding sa akin, no? So, sa mga matagal na nanonood sa channel ko, and alam nilang meron ako severe allergic rhinitis. Pero, ayun nga, ngayon kasi nagre-renovate kami ng bahay, may centralized aircon, so less na rin yung alikabok. So, hindi ako masyadong inaatake ngayon ng allergic rhinitis ko. Right, Jowa? Pansin mo? So, hindi ako inaatake ng allergic rhinitis ko. And so far, yung mga scents na nabibili ko or binibili ko is hindi na-trigger yung allergic rhinitis ko. Usually kasi more on talagang matatapang, alikabok, yun yung nakakapagpa-trigger sa akin. Mga, alam niyo sa mga clothes, yung mga fiber ng clothes, yun talaga. Pero sa perfume, parang hindi naman ganun ka-sensitive yung ilong ko pagdating sa aking allergic rhinitis. So, ayun na nga. Yun nga, short story din, last September, naamoy ko ng actual si YSL Live Intense sa Japan. Noong nag-Japan kami last September 2023, pero hindi pa ako bumili noon. Kasi parang, hindi pa ako sure kung ready ba akong labas ng pera sa ganung kamahal na perfume. And then, after ilang weeks na umuwi kami ng Pinas, doon ako nakapag-decide na bibili na nga ako. Which is, nagsisisi ako kasi sa Zalora ko siya binili. So, yung 50 ml na YSL Live Intense, nabili ko siya ng parang 7,000. Which is sa Japan, parang nasa 4K lang siya. Nasa ganun lang. So, medyo napamahal talaga ako. And then, nagtuloy-tuloy na siya na mula nun, nag-explore na ako sa mga perfumes kasi nga parang before, deprive ako sa pabango. Wow, deprive, big word. So, kumaga dahil nga may allergic rhinitis ako, more on colognes lang yung ginagamit ko. Johnson & Johnson's, yung Bench cologne. So, yun lang talaga yung mga ginagamit kong fragrances before. Pero yun nga, syempre, nagmamature na tayo, tumatanda na tayo. I'm already 33 na ba ako? 32. 33. Hindi ko alam yung edad ko. Oh my God! So, ayan. 33 na ako. And parang, nare-realize ko na scent and fragrance is really important. Especially pag nakikipag-mingle ka sa ibang tao. And for the purpose na confident ka sa sarili mo na alam mong mabango ka, presentable ka, ganyan. Siyempre, iba pa rin yung trail na naiiwan pag dumaan ka. Ay, ang bango naman nun, diba? So, hindi kagaya kasi ng cologne. Although, mabango naman yung mga cologne, pero hindi siya long lasting. So, I want something na talagang pag dumaan ako, maamoy ako na mabango ako. So, ito na nga yung aking perfume collection. Sobrang talagang malaking pera yung nailabas ko para dito sa collection na to. Pero I'm really happy. Kasi yun naman yun, nagkatrabaho ko ng maayos. And deserve ko to. Yan ang laging sinasabi ng mga gastador. Deserve ko to. So, pero ayun, if capable ka naman, 'di ba? Why not buy something for yourself na alam mong ikasasaya mo. Like me, ito yung something na ini-enjoy ko ngayon and nagkatrabaho naman ako ng maayos, sumasahod ako ng maayos. Kaya ayan, napagastos tayo. So, kung may tatahol man sa likod, si peanut and butter po yun, no? And update nga pala guys, yung mga previous travels namin, ayan, may i-upload na namin kasi si Jowa na yung magmamanage ng account, so siya na yung mag-upload. And hindi naman ako nag-upload din for the purpose na lumakas sa YouTube or dumami ulit yung views. No, it's also, alam yun, for memories, para may something kami na babalikan pag tumanda kami ni Jowa, ganyan. So, let's start with my perfume collection. I-mention ko rin kung saan ko na ko yung mga perfume kasi, maraming story yung mga perfume na iba dito. Lalo na yung nagbayad ako ng tax na malaki. 12,000 tax, guys. So, simulan natin dun sa, eto mga new purchases ko. Actually, marami dyan yung new purchases ko talaga. Mag-start tayo dito muna sa pinaka, top na lang na row.
So, hindi ko na siya siguro ilalabas, yung mga nandito sa top, kasi baka mahulog. Sige, ilabas na nga natin. So, I have here 5 PDM perfumes or Perfumes de Marly na perfume. Ito, hindi ko siya marirecommend na bumili kayo sa Fragrance X kasi sobrang mahal niya guys sa Fragrance X. So, maghanap na lang kayo ng legit seller. Ito, nasa parang 18,000 to 15,000 each. Kakatakot siya. Mamabasag. Sa Fragrance X. So, ayan. So, kita nyo ba? Ayan, kita nyo naman. So, ayan sila guys. I have here the Oriana, La Rose, Delina, Valaya, and Casili. So, for me, out of these 5 perfumes, ito yung pinaka gusto ko. Si Delina. Tingnan nyo naman guys yung packaging niya. Very princess style. My God, hindi siya kita sa camera kasi sobrang liwanag ng ilaw sa harapan ko. Pero, very, ano siya, baby pink. Tapos, sumunod na scent na gusto ko dyan is etong si La Rose. Sobrang light lang niya, airy, floral yung amoy niya. Ganun yung vibes na binibigay niya. Hindi ko naman siya i-describe guys yung mga top notes, middle notes, base notes, kasi hindi na ako expert pagdating dyan. So, itong si Oriana, amoy marshmallow talaga siya. Ito namang si Delina, alam niyo yung Jelly Ace. Doon tayo sa, Canal Humor. Jelly Ace na lychee. Ganun yung amoy niya talaga, literal. Pero hindi naman siya yung amoy na sobrang tamis. Ano siya, very elegant din naman yung scent niya. And for me, out of this 5, ito yung pinakagusto ko sa kanila. And then, ito naman is yung mga perfumes naman ni Jowa, yung tatlo dito. Meron siyang, ayan, CK Eternity. So, ito naman nabili namin sa Japan kasi guys, bagsak yung yen nung nasa Japan kami last January. So, nagsistart na ako rin nun mag-collect ng perfume. So, bumili kami ni Jowa. Ang bili niya dito parang nasa, magkano 3 something ba? Hindi ko na maalala guys yung exact price kasi January pa yung huling Japan namin ni Jowa. So, ayan, CK Eternity na EDT. Tapos, mas gusto ko yung mga CK na perfume for men kasi parang ang fresh lang ng amoy niya. CK1, ayan. And then, ito yung pinaka-bet na bet kong perfume kay Jowa. CK Everyone Eau de Parfum. Ayan siya. Super, alam niyo pagdating na amoy niyo sa lalaki, parang ano siya, parang ano siya, paano ko ba i-describe? Parang good boy, na sobrang linis sa katawan. Ganun yung amoy niya. Kaya, super gustong-gusto ko tong scent na to para kay Jowa. Pati rin naman tong dalawa, guys, parang amoy fresh lang na amoy. Hindi siya yung parang amoy. Ayoko kasi, guys, alam niyo yung mga perfumes na minsan parang ang vibe is medyo granny na yung vibes, yung amoy. So, ayoko nung ganong perfume eh. Tapos, I have here, of course, the very famous and classic na Clinique Happy. So, we have here the Happy Heart and the Clinique Happy. So, meron akong problem dito eh. Sa Clinique Happy, ito medyo sweet yung scent niya, na medyo floral. Ito naman more on citrusy yung amoy niya. Pero, napansin ko kasi dito, lalo na pag medyo nag-age na siya, nag-aamoy plastic. So, nabasa ko din sa ibang mga reviews na, kasi naamoy ko siya eh, pagka spray mo, parang amoy plastic. Initial spray mo palang maamoy mo siya, dry down, maamoy pa rin siya. Parang latex, ganun yung amoy niya. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung scent niya. So, yun din yung mga reklamo ng ibang user ng Clinique Happy, especially yung Happy. Yun yung reklamo nila. Pagdating dyan sa pabango niya, parang naamoy nila amoy plastic. So, proceed naman tayo dito sa second row. Proceed naman tayo dito sa next row, which is yung mga mini perfumes. Ang purpose ko sa mini perfumes is, bago ako bumili ng full-size bottle, dapat kahit paano maamoy ko siya. At least alam ko, at matry ko siya sa balat ko. At least malaman ko kung mag-match siya sa body chemistry ko. So, kaya, ayan yung aking mga mini perfume. So, medyo madami-dami na rin itong mini perfumes ko. And, ayan. So, meron ako ditong Narciso Rodriguez na perfume. Meron akong isa-isahin na lang natin guys. Isa-isahin natin ilabas. So, meron tayo ditong Anna Sui na Sky. Ito, sobrang bango nito. Gusto kong bumili ng full-size bottle nito. Kasi parang very fun, playful nung amoy. Alam niyo, parang maganda to pag pupunta ka sa park or magpipiknik kayo. Ito yung amoy mo. Sobrang bagay nitong scent na to. Ayan.
Tapos, meron din tayo ditong, alam ko ito si Fantasia. Anna Sui Fantasia. Nagsisisi talaga ako. Kasi dapat binili ko na sa Japan yung mga full size nito. Kasi sobrang mura nito sa Japan. Meron din tayong Anna Sui na Mellow Yellow na, ayan, yung kanilang Sunday edition. Super cute ng packaging ng Anna Sui. Wala akong masabi sa packaging nila. Pero ayan, pag mga pabebe, ayan yung mga magandang packaging. Ito naman yung, nakalimutan ko yung pangalan nito, pero natapon ko na kasi guys yung mga boxes. Usually hindi ako nagkikip ng boxes. Ayan. Kasi tatambak lang, nagpa-renovate nga kami ng bahay. Kaya mapapansin nyo, iba na yung setup ng room. So, meron din tayo ditong, ayan, Sunday na pink something. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan. So, ito, more on aquatic yung amoy niya. Ito naman, very bango din talaga eh. Hindi naman siya matamis, pero hindi siya yung mga gourmand perfume. Pero meron siyang konting sweetness sa amoy. Pero very fresh lang din yung amoy niya. And then we have, of course, ito mga Ariana Grande perfume. Ayan. Hindi ko maalala yung mga pangalan nito. This one, I think, is cotton something. Ay, hindi. Ano to eh. Mga kanta to ni Ariana Grande, diba? Ito yung Thank You Next. Ayan, na sinasabi nilang amoy pickles. Medyo sour yung amoy niya, pero mabango to. Gusto ko yung amoy ng Thank You Next, pero medyo may konting sourness yung amoy niya. Thank You Next. Meron tayo. Ayan. Ito, pinakamabango para sa akin. Nakalimutan ko lang yung pangalan nitong perfume na to. Nandun siya sa boxes na, kinuha kasi ng nanay ko yung stainless na box nito. And then, meron tayong Ariana Grande na Cloud. Ayan. Ito, very fresh lang yung amoy. Tsaka airy. Ayan pa. Ariana Grande. So, at least dito sa mga mini perfumes, alam ko yung mga ipapurchase ko na full size. So, ito ata yung REM na Ariana Grande. And then, I have here the Chanel Chance na sampler. This one is the EDP, the perfume. Ayan. Tapos, eto, meron akong dalawang Maison Francis Cordijan or MFK na sampler na 2 ml kasi bumili ako ng full size ng MFK. Diyos ko, ang mahal! So, ayan, binigyan nila tayo ng dalawang maliit na bottle. So, I have here the Aqua Universalis and the Grand Soir? Ewan ko kung paano bigkasin yan, guys. So, ngayon punta naman tayo dito. Ito naman yung parang may iba dyan luxury perfume. Pero mga mini lang yun nandyan. So, I have here the Carolina Herrera Good Girl. Sobrang bango nito. Kaya pala ang daming artista na gumagamit nito kasi very elegant yung smell. Very light. Tapos, parang ang classy-classy ng amoy niya. Ayan yung itsura ng bottle. Diba? Ang cute! Super cute. And then, I have here the Narciso Rodriguez na For Her. So, 4 na piraso to. Nakalimutan ko palang banggitin yung presyo, no? So, itong mga mini perfumes, yung Ariana Grande, isang set siya, 3-4. Tapos, yung Anna Sui, nasa 3-5, yung isang set, yung 5 piraso. Itong Narciso Rodriguez, ganun din siya, parang nasa 4,000 or 3-4 din, isang set. So, ito yung Narciso Rodriguez ko, guys. Ayan. So, I have here the Fleur Musk. Ayan. Pero, hindi ko masyadong bet yung amoy ni Narciso Rodriguez. Medyo, para sa akin, medyo mature yung scent niya. Pang matured na siguro mga nasa 40s, ganyan yung pwedeng magsuot. Pero maraming may favorite dito, guys, ha. Siyempre, kanya-kanya tayong preference sa scent, diba? Etong puti, yan, ito medyo pwede pa for me. This is the hindi kasi nakalagay kung EDP. So, basta ayan. Yung white, mabango for me. Tapos, yung black, ayan, okay din naman. Yung dark pink kasi medyo ito rin, tong light pink. Actually, tong dalawa, medyo hindi ko masyadong bet yung amoy ingay ni butter. Ayan, no? Pero, super cute ng packaging. Ayan.
So, ngayon, ito mga individual ko naman nabili. I have here the Prada Paradox. Ito, may pagka-vanilla yung scent. Medyo naaamoy ko rin sa kanya ng konti na parang similar siya to YSL. Ayan. Prada Paradox. Ang bili ko naman dito ay nasa, basta yung mga gantong mini guys, nasa 1,000 to 950 to 850 pesos yung maliliit na ganyan. Parang nasa 4 ml, 5 ml, ganun, 2 ml, ganun. Depende. Tapos, I have here the Lancome Idol. Ito, ipipurchase ko rin yung full-size bottle nito kasi super bango niya. Florally, very light, very feminine, very sophisticated yung scent niya. And, ayun, medyo long-lasting din naman siya kasi kaya may bawas na yan. Tinry ko na siya sa akin. Ayan. And then, I have here the Burberry Her Elixir. Ito, sobrang sikat din na scent na to. Pero parang nabango naman siya, pero medyo nakakahilo ng konti for me yung amoy. Kasi number 1 no-no sa akin yun. Pag medyo naamoy ko at sumakit na yung ulo ko, naramdaman ko na hilo ko, ibig sabihin hindi siya for me. So, ayan, ito, not for me. So, hindi ko bibilin yung full size niyan. Pero ang ganda sana ng packaging kasi very light pink, ganyan. And then, proceed naman tayo sa mga mini na YSL ko. I have here the Mon Paris na YSL. Ito, naamoy ko rin to sa Japan. Nung Malaysia kami, naamoy ko rin to kasi sa duty free ng Malaysia, bumili rin ako ng perfume doon. So, alam kong mabango to, kaya bumili rin ako ng full size bottle. Pero bumili din ako ng maliit para pag pwede ko ilagay sa bag. Ayan, Mon Paris. Itong Mon Paris, set pala to ng YSL, 4,500 yung isang 4 na peraso. So, iba-iba siya. So, ito yung kasama, Mon Paris. Tapos, Black Opium. Ayan. Ito, sikat na, ng YSL to, itong Black Opium. Ayan. May pagka-vanilla din yung amoy niya. Tapos, very feminine din. Tapos, parang, alam yun, parang girl boss din yung dating mo pag ito yung amoy mo. And, of course, my most favorite DNA or parang perfume ng YSL is yung YSL Live Intense. Hindi lang dahil favorite siya ni Badali. Pero, iba talaga yung scent niya. Kaya pala maraming may favorite sa kanya. Madalas number 1 siya or kasama siya lagi sa top 3 ng mga most loved perfumes ng mga women at men para sa babae. Dahil nga, iba talaga. Sobrang bango niya. So, I have here dalawang maliit. I have the EDT and EDP. Itong mas lighter is yung EDT. Ayan siya. Tapos, I have here the EDP. Eau de perfume. Isa, Eau de toilet. Ayan. Tapos, meron din akong EDP na, ayan, spray na 3 ml. Ito maganda pag travel ka, alam mo na, maliit lang yung bag mo. At least, meron ka something na makakapag-retouch ka ng scent. Now, before you proceed doon sa pinaka most loved perfume ko, punta muna tayo sa mga box. Syempre, bukod sa mga mamahaling perfumes, gusto ko rin mag-try ng affordable perfumes na abot kaya ba, yung pwedeng pang everyday, ganyan. Kasi nakaraan pinang everyday ko yung Clinique. So, syempre, di naman din ganun kamura si Clinique. Pero kahit paano, mas affordable siya compare dito sa mga collection ko na nasa baba. So, bumili lang ako ng perfume dessert na, ayan, maraschino cherries. Ito, amoy cherries talaga. And, pero hindi ko ganun kabet yung amoy niya. For me, it's too much of a cherries. Parang ganun yung naamoy ko. Yes, nasa pangalan naman cherries. Pero, parang sobra for me. So, pero okay naman din siya. Gagamitin ko pa rin naman siya. Tapos, I have here the Cloud. Sabi nila, ito yung kaamoy ng Baccarat Rouge 540. Parang medyo dupe siya. So, pero, hindi ko masyadong bet din yung amoy nitong Cloud. Parang too masculine for me yung amoy niya. Alam ko maraming may gusto dito at sa Baccarat Rouge 540. Pero yun, it's not my cup of tea. Hindi siya yung scent na bet ko. So, ayan. Baka si jowa na lang gumamit itong Cloud. And then, ayan, i-dispose ko na yung mga boxes. Kasi kararating lang talaga niyan, kakapon. And then, I have here the
Dreamy and Dainty. So, ito ay bili ko parang 650, 630, ganun yung presyo niya. Which is very affordable. Tapos 50 ml na siya. So, ayan. Ito, very fresh lang. Parang kakalabas mo lang sa shower. Ganun yung amoy ng Dreamy. And super gandang pang gift guys ng Perfume Dessert London. Ang ganda ng packaging niya. Tingnan niyo naman. So parang pag niregaluhan ka at hindi ka ganun ka familiar sa brand, isipin mo mahal yung perfume kasi ang ganda ng box. Tapos ang ganda rin kasi glass yung bottle nila. Ang ganda rin ng takip. Very elegant lang tignan. So sobrang simple, elegant. Ganun. Ang ganda ng bote nila. Ayan, ito naman yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Kahit yung mother ko nagustuhan to, bumili siya ng dalawang ganito. This one is the Dainty. Super amoy baby powder siya na very light yung amoy niya. Sobrang sarap niya sa ilong. Parang ang sarap nitong gamitin pag matutulog ka kasi parang ganun yung vibe niya. So, yung mga taong sensitive sa smell, gusto lang ng light, ng bagong ligo, amoy pulbos, eto yung perfect sa inyo. Yung Dainty. Mas gusto ko yung Dainty compare sa Dreamy. So, ayan. Sabi nila, kamoy daw to ng D&G or Dolce & Gabbana na yung light blue ba yun? So, hindi ko pa kasi naamoy yun eh. Pero yun daw yung kaamoy nito. And super bango niya. So, ito, i-repurchase ko ulit to kasi masarap siyang pang everyday. So, i-move lang natin yung ating mga perfume dessert here. And proceed na tayo dito sa pinaka-bottom. So, dito nyo ba? So, siguro buksan ko na rin yung mga dumating sa akin. Eto, unahin muna natin yung mga dumating sa atin bago ako mag-proceed dito. Ayan, umorder ako sa Sweetcare. That is a Portugal online website. Online website, tama. So, usually kasi itong YSL Intense or YSL Live Intense, ayan, yung libre or Live Intense. Meron akong 50 ml. Ito nga yung binili ko sa Salon ng 7K. And naghahanap ako sa mga legit online seller. Wala talagang out of stock talaga siya. And kahit sa Zalora Philippines, sabi ko kahit mapamahal ako, basta makabili lang ako. Kasi sabi ko talaga, pag nag-half na yung bottle, bibili talaga ako ng 100 ml kasi ayoko maubusan ito dahil I super love this scent. Parang, it really reminds me of Japan kasi ito nga yung gamit ko sa Japan nung nag-winter kami ni Jowa, nag-snow kami ni Jowa. I-upload namin yung vlog na yun na nag-snow kami. Yung first ever snow experience namin. Umuulan ng snow. Kaya sobrang natitrigger nito yung memory ko na naka-experience kami ni Jowa ng snow. Na-experience namin yung winter sa Japan. Kaya super gustong-gusto ko tong scent na to. Kasi bukod sa sobrang bango niya, yun nga, it reminds me of our first winter experience ni Jowa. And, syempre, badly. Ayan. So, ayan, bumili ako sa Sweetcare ng 90 ml nga ba or 100 ml. And parang nasa 9,000 something ko siya nabili. Ayan siya. I'm so happy. Super bango ng Intense, guys. Pag in-spray mo siya, yung dry down niya, amoy vanilla siya, amoy independent woman ka. So, parang pag ito yung naamoy sa'yo na makakatabi mo, parang isipin, very elegant. Sexy, but not yung sexy na parang kang, alam mo na, yung parang ano ka lang, elegant na sexy, na classy pa din, parang girl boss. Ganon yung amoy niya. Kaya super gustong-gusto ko tong scent na to. And, ano siya, pag nag-dry down siya sa balat ko, sobrang bango niya lalo. So, parang perfect din siya sa body chemistry ko. Kaya, ayan, I super love this. And, bili ko dito is 9,000 sa Sweetcare. But I think guys, sa panahon ngayon na ang higpit ng customs, hindi ko may recommend na bumili kayo. Kasi, ito yung binili ko sa Sweetcare. Itong YSL Intense, Libre Intense. Kasi nga, super favorite ko siya. So, I have 2 bottles na. Tapos, bumili rin ako ng full size ng Mon Paris. So, ito parang bili ko ay 6,500 ata or 7,000. Ayan siya. Kasi naka-euro ata yun nung binili ko. Euro nga ba yung currency na yon. So, ito siya, 90 ml ba to or 100 ml to ng Mon Paris. So, ito siya guys. Excited akong dumating to. Kasi, sabi ko, at least nakabili ako ng legit. Sure ako na. Para siyang Sephora guys, ng Portugal. Para siyang Watsons, ganon. Lahat ng beauty products na hinahanap nyo, perfume, mga luxury perfume, luxury makeup, nandun. So, bumili rin ako doon ng Valentino na Born in Roma.
na EDP. Ayan siya. Pero 30 ml lang. Parang nasa 4,000 to or 3,000 something. Ganyan. Sobrang bango din ito. Very sophisticated. Very, may pagka-airy din yung amoy niya. Tapos, yun nga, elegant din yung amoy nito. Kaya sobrang sikat din itong scent na to. And, guys, nag-email sa akin si DHL. Kasi naka-free shipping ako, guys eh. Kasi lumagpas ako dun sa free shipping amount na required nila. Pero, pagdating sa Pilipinas, nataksa ng lola nyo. So, ito yung aking DHL na documents. Sobrang kapal niya. Sobrang dami. And nag-email sila sa akin. Meron akong tax na 12,059 pesos. Dahil daw luxury item and may excise tax din siya kasi nga perfume, ayun. So, kaya umabot ng 12,000 yung tax ko. So, imagine guys, ang binili ko lang ay parang nasa around 19 to 20,000 dun sa Sweet Care na website. Pero nataksan ako ng 12,000. Which is okay lang naman sa akin. As a responsible buyer, of course, binayaran ko si DHL ng 12,059 pesos for my tax. Kahit masakit sa puso. Pero masaya naman ako kasi syempre, ayan na, meron ako nung main goal ko na magkaroon ako ng malaking bottle ng YSL Intensely. Pero syempre, yung halaga na yon, isang perfume or dalawang perfume na sana siya, diba? So, ayan. Ito yung 3 sa additional ko na dumating today, as in kararating lang niya. So, iset aside muna natin siya. Ayan. Balik na natin siya dito. And then, the next one naman is itong Carolina Herrera. So, ito, binili ko to nung nag-Malaysia kami sa duty free ng Malaysia Airport. Kuala Lumpur. Binilan ko rin si Nani ng ganito, pero yung isa, yung may glitters dito na dark pink. So, this one is the Very Good Girl Blush. Sobrang bango nito. Floral yung amoy niya. Tapos, pag nag-dry down siya, may powdery din siya. Basta very light lang siya and super ganda ng scent niya. And ang ganda rin ng bottle niya. And very popular din tong perfume na to. So, ito parang nabili ko to nung nasa, mas mura kasi sa Malaysia yung perfume. Parang nasa, dito sa Pilipinas, nasa 7,000 to 8,000 siya. Sa Malaysia, nabili ko lang siya ng 6,500. Ayan. So, binilan ko rin si mother ng ganito. Nung nag-Malaysia ako last December. Tapos, next naman is itong, may kanya-kanya kasing binilahan to na bansa. Ito naman, si Gabrielle Chanel Essence. Ito siya. Binili ko naman to sa Malaysia. So, may bagong mall na bukas sa Malaysia. Tas puro luxury item yung nandun sa mall. Sobrang ganda ng mall. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng mall. And dumaan kami dun sa Chanel. And merong babaeng nag-abot ng yung paper na aamoy may perfume. So, pag amoy ko, wow, ang bango nito. So, bumalik ako sa kanya, tinanong ko kung ano yung scent na yon. So, ito nga yun, yung Gabrielle Chanel Essence. And this one, guys, hindi biro yung presyo niya for a perfume. This one is 12,000 ang bili ko sa Malaysia. Oo, tama. Malaysia ko rin na ito nabili. So, 12,000 yung bili ko sa kanya sa Malaysia. Ang pag initial mo siyang inamoy, yun lang ang meron siyang downside. Pag inamoy mo siya ng ganyan lang. Alam mo yung mga lola natin, yung mga perfume nila dati na parang medyo maamoy bulaklak, matapang. Ganon yung amoy niya. Pero, ang maganda ng dito si Gabrielle na to, na essence, lagi nyo tatandaan guys, essence yung mabango. Kahit sa mga reviews na napanood ko, na nanonood na ako ngayon ng mga perfume collection, hindi nila gusto yung EDP, mas gusto nila yung essence. So, sa bango na yung essence. Once na nag-dry down na siya, after 5 to 10 minutes, ang bango-bango niya na sa katawan. Nawawala na yung parang amoy, yung term nila na amoy matanda. So, or parang amoy lola. Which is, hindi naman mabaho yung amoy lola. Kumbaga yung amoy kasi ng mga lola natin, 'di ba? Kaya ganun yung tawag nila. Pag sinabi nating amoy lola, yung matatapang na pabango na parang amoy bulaklak. Ganun siya na-associate. Pero hindi, porket sinabing amoy lola is mabaho na. No. Ang inaano lang, na-associate siya sa matapang na perfume, very florally, kasi ganun yung mga usual na perfume ng mga lola natin before, di ba? So, ganun siya, pag initial mong
inamoy na ganyan. Pero once na mag-dry down siya, super bango na niya. And si Jowa, kada ito yung gamit ko, bangong-bango siya sa akin. Lalo na pag nag-dry na siya sa balat ko. Lagi sabi, ano yung gamit mo? Ang bango. And gustong-gusto niya itong Chanel na to. And it also reminds me of Vietnam. Kasi ito yung perfume na dinala ko sa Vietnam. And sabi nga nung friend ko, kasama ko rin siya nung bumalik ko sa Malaysia nito. Sabi ng friend ko, anong perfume gamit mo ngayon? Sobrang bango. Tapos sabi ko, yung Chanel na binili ko sa Malaysia nung kasama kita. So, eto, sobrang bango niya pag nag-dry down na. So, pag initial mo siya inamoy, parang, it's a no-no for me. Pero once na nag-dry down na siya, the best yung scent niya. As in, very feminine, very intoxicating yung amoy niya. Parang, very light lang siya. Basta nawawala yung pagkaamoy nung sinasabi ko nga kanina. And for me, eto, i-repurchase ko pa rin once na maubos. Pero feeling ko matagal ko maubos yung mga perfume dahil medyo madami-dami na sila, no? Pero ayan, medyo malaki na rin yung dent niya kasi, or yung nagamit ko sa kanya kasi nga, ito yung ginamit ko ng trip namin sa Vietnam. So, parang 6 days or 7 days kami sa Vietnam. Kaya medyo malaki na yung damage niya. Next naman is sa Japan. Punta naman tayo sa Japan. Japan ulit tayo. So, dahil mura nga yung perfume sa Japan, marami rin sa akin nagpasabay ng perfume noon. Bumili ako ng Lanvin Eclat. Sobrang, parang ito ay very common scent. Pag ito yung pabango ng katabi ko, malalaman ko ay Lanvin Eclat yung gamit niya. Sobrang bango naman kasi talaga nito, guys. Kung allergic ka sa perfume, ito, tatanggapin talaga to ng ilong mo kasi very light lang siya. Para kang baby, para kang little princess. Ganun yung amoy niya. Very powdery. Basta sobrang bango nito. Pero meron tong kaamoy sa Pilipinas. Alam niyo yung pen shop na Denim Love? So, yun yung kaamoy niya. Medyo talagang kahawig niya amoy niya. Ayun, $4.99 lang yun, guys. So, ito syempre, libo pa rin. So, I have the full size na 100 ml kasi nga mura siya sa Japan. And bumili rin ako sa Japan ng 30 ml, 30 or 35 ml na Lanvin Eclat kasi nga super bango niya. And ito talaga, ito laging hindi to mawawala sa collection ko kasi kasama to sa top 5 favorites ko. And then, the next one is ito, Jimmy Choo. Sa Japan ko rin binili. Ito yung EDP. Sobrang bango rin ito. Pero, hindi ito yung parang lagi kong pipiliin na scent. Pero mabango siya. Kaya binili ko rin siya sa Japan. Kasi mura din siya sa Japan. Ayan. So, ang cute din ng packaging. Parang siyang bomba. Diba? Ayan. And then, eto naman, yung mga susunod, parang nakakain ako ng perfume. Lasang perfume yung bibig ko. So, next naman is itong Kay Ali Vanilla. Ayan, binili ko lang din to sa seller. This one ay bili ko. Ito, the Vanilla Duo. Ayan, ang bili ko dito ay 7,760 something. Wala akong mabiling 100 ml. Ang hirap maghanap. Sobra. Ito, very vanilla, parang marshmallow yung amoy niya. Kahit mag-dry down siya, ganun pa rin. Amoy vanilla pa rin siya. Amoy marshmallow. And maganda to pang layer. Ang bango niya, guys. Super bango niya. Ayan. So, duo yung binili ko. Para ito, meron pa rin akong pang travel. Tapos, ito, ayan, yung 50 ml. So, ito, something din na i-repurchase ko pag nangalahati or naubos. And then, ano pa ba? Ito na, yung isa sa pinakamahal na perfumes na meron din ako at sobrang in love agad ako sa this is a blind purchase. Wala talaga ako idea kung ano yung amoy nito. Torn ako dito sa Gentle Fluidity Gold and kay Baccarat Rouge 540. Medyo malayo yung price difference sila, pero carry ko naman bilhin din yung Baccarat Rouge 540. Pero, nung pinapanood ko yung mga reviews talaga sa TikTok, sa YouTube, ng Baccarat Rouge 540, marami nagsasabi na parang masculine nga yung amoy niya, so unisex siya. Eh, ako parang alam ko na, nai-imagine ko na yung scent. And sabi nga nila, di ba, nung naamoy ko to, sabi ko, hindi ko nga talaga magugustuhan kung sinasabi nilang kaamoy niya yon, hindi ko talaga magugustuhan si Baccarat Rouge 540. Pero itatry ko pa rin. Actually, nakaplan akong bumili nung
35 ml or 5 ml spray man lang nila, at least matry ko man lang. So, ito yung binili ko siya guys sa Rastans online. Napakabilis ng shipping nila, wala akong masabi sa Rastans. Ang bilis nila mag-update sa emails, and ang bilis nila mag-update sa emails, tapos ilang araw lang nandito na agad yung item, and maganda rin yung pagkakabox nila, nakabox, tas yung makapal na bubble wrap talaga, yung kakaibang bubble wrap. So ayan, meron tayong invoice, tapos thank you for shopping, Sir Stans. Ayan. And then, nakakuha rin ako ng, ito kasama yung paper bag dun sa box. Tapos, binigyan din nila ako ng dalawang sampler nga na maliit na 2 ml. So, ito guys, pagkakita ko pa lang bote pa lang niya. Ito yung box pala niya guys. So, super ganda rin ng box niya. Pagkakita ko pa lang dun sa bottle, alam niyo, super na in love talaga ako sa kanya. Alam niyo, parang sa lahat ng bote na meron ako dito, ang pinaka mga gusto kong bote, si YSL, itong Baccarat tuloy, itong MFK, tapos yung Chanel, tsaka itong K.I. Kasi parang very classy ng mga bote nila. Parang pag tinignan mo, alam mo agad ay mamahalin. Compare sa mga cute na mga bote na to, no? So, dito parang pagkakita mo pa lang, oh my god, parang ang mahal ng perfume. Parang ganun yung itsura niya. Super ganda ng bote, guys. I really adore the bottle of this MFK. And yung amoy niya, in-spray ko na to sa akin kahapon, dito nag-try ako. Isang spray lang kasi mahal. So, ang bango-bango niya guys. As in, parang pag inumin mo siyang ganyan, parang very common lang yung scent niya. Pero once na nasa balat mo na siya, maiintindihan mo na bakit ang dami ring may gusto dito. Alam niyo, pag pumasok kayo sa mga luxury mall or mga luxury boutique na merong distinct na amoy na pag naamoy mo, alam mong mahal. Kasi iba yung amoy na mabango lang eh. Iba din yung amoy na alam mong mabango plus mahal. Ganon yung amoy niya. Amoy mamahalin talaga. So, sobrang I love this scent. So, if you're going to ask me, ano yung top 5 perfumes ko? Of course, my number 1 is itong YSL Libre Intense. Hindi ako magsasawa sa amoy nito. And this will be parang always part ng collection ko. So, once na mag-half, mag-repurchase agad ako. And plano ko ang bumili ng 35 ml or 30 ml para meron akong pang travel. Ayan. My top 2 is, of course, this MFK Gentle Fluidity Gold. Ito naman, nagka-plan akong bumili ng 200 ml. This one pala is 13,500 sa Rastans. Yung 200 ml is around 24,000, and yun talaga yung nilook forward ko na mabili. Pero siguro once na mag-half na siya, para alam kung gusto ko talaga yung scent. Pero so far, gusto ko talaga yung scent niya. My top 3 is etong Delina. Kasi ano siya, very girly, very feminine. So, iba naman sa scent nito. Parang pag gusto ko na playful, very princess-like yung amoy. Dito tayo kay Delina. Tapos, yung pang fourth ko is si Eclat pa din, syempre. Baby girl, ganun. And then, my number 5 is si Chanel. Kasi nga, sobrang bango ng dry down nito. Si Joa gustong gusto to. Ito yung pinakagusto niya sa perfume ko. So, ayan guys, ang aking perfume collection. So, yung sa mga nagpa-plan na mag-collect ng perfume, go for it. Sinuportahan. So, tawag dito, walang masama na bumili kayo ng something for yourself kung hindi ikakasay nyo. And if capable kayo, walang masama na i-spoil nyo yung sarili nyo kung alam nyo kaya nyo naman. And don't listen to other people kung ano man yung sinasabi nila about you. Yung iba, syempre makakarinig ka, oh, trying hard, dati cologne ka lang ay nagla-luxury perfume ka na. Diba, lahat naman ng tao nag-improve yung lifestyle. It means na umaasenso. And let's be happy for them if yun yung nangyayari sa kanila. So, kung cologne ka man dati at ngayon perfume ka na luxury, kagaya ng mga ganito, it means nakakaahon ka sa buhay, umaasenso ka, and be proud sa sarili mo, diba? It means may achievement ka na. So, ayan guys, yung aking perfume collection. Sana nag-enjoy kayo. And kung lumago man ang aking perfume pa, mag-update ako. And yun nga guys, tuloy-tuloy na yung pag-upload natin ng video. Ma-upload na ni Joa yung mga previous travels namin. And, ayan, tatry na namin mag-upload every week ng videos para parang magiging diary na rin namin sa
aming buhay ni jowa. Ayan. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. If you like this video, please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!